Ka-Express, hindi man nakuha ng Gilas Pilipinas ang panalo kontra New Zealand, pero ang ipinakita nila sa Auckland ay malinaw na mensahe para sa buong Asia, hindi na basta-basta ang Pilipinas. Sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, bumagsak ang Gilas sa Tall Blacks 106-102, pero umabot ito sa double overtime. Hindi ito simpleng talo. Ito ay laban kung saan kinailangan ng New Zealand, isa sa pinakamatatag na basketball program sa rehiyon, ng 2 dagdag na overtime bago tuluyang maitumba ang Pilipinas. Mas mabigat ang mensahe nito dahil hindi lang veteran power ang bumuhat sa Gilas, sumabog ang young core. Kevin Kembao at Juan Gomez Diliano parehong may 23 points, habang si Dwight Ramos ay nagdagdag ng 18 points. So ibig sabihin, kahit napigilan ang usual veteran scoring, may bagong mukha na kayang magdala ng bandera. At habang nakatutok ang lahat sa talo, ang mas malaking usapan ngayon ay ito, kung ganito kalakas ang Gilas kontra New Zealand sa kanilang home court, ano ang magiging dating nito sa Australia sa Perth? Australia ang next assignment, unbeaten ang Boomers sa Group A at malinaw na paborito. Pero ang double overtime war kontra New Zealand ay warning shot. Ang Gilas may puso, may size, may guards, may wings at higit sa lahat, may young core na hindi natakot sa pressure. Kaya bago ang laban sa Australia, malinaw ang mensahe. Ang Gilas may talo sa record, pero ang confidence, identity at respeto sa Asia biglang tumaas. Ito ang malaking update sa Gilas Pilipinas matapos ang kanilang double overtime thriller kontra New Zealand sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Oo, talo ang Pilipinas 106-102, pero kung ang tanong ay kung may natakot ba sa ipinakita ng Gilas, ang sagot yan, malamang napatingin ang buong Asia, lalo na ang Australia. Dahil hindi normal ang nangyari sa Auckland, New Zealand ang host, New Zealand ang masanay sa ganitong klaseng physical international game, New Zealand ang may crowd control, home court at experience sa closing moments. Pero kahit ganoon, hindi bumitaw ang Gilas, umabot sa regulation, umabot sa overtime, umabot pa sa second overtime. Ibig sabihin, hindi lang nakisabay ang Pilipinas, talagang pinahirapan nila ang Tall Blacks hanggang dulo. At dito lumalabas ang pinaka-importanteng development, ang young core ng Gilas ay hindi na pang future lang. Ngayon na sila, Kevin Kembao, Juan Gomez Diliano, Carl Tamayo, Dwight Ramos, RJ Abarientos, AJ Edo at Mike Phillips. Ito ang grupo na unti-unting nagbibigay ng bagong identity sa national team. Hindi lang sila role players, hindi lang sila pang relief minutes, sa ganitong big games sila mismo ang bumitbit. Si KQ at Juan, parehong nagtala ng 23 points para sa isang road game kontra New Zealand, malaking statement yon. Si Juan, nagpakita ng clutch mentality, hindi siya basta scorer lang sa sistema, siya ang tipo ng guard na kayang pumutok kapag kailangan, kayang tumira ng malaking shot at kayang magbigay ng spark sa dead moments ng offense. Si KQ naman patuloy na pinapatunayan na ang skillset niya bagay sa international basketball. May size, may decision-making, may shooting at may tapang sa gitna ng pressure. Kung dati ang tanong ay kung kaya ba niyang dalhin ang laro niya sa mas mataas na level, ngayon mas malinaw na ang sagot, kaya niya at ginagawa na niya. Pero hindi lang offense ang istorya, ang mas malaking usapan ay composure. Ilang beses muntik mawala ang laro, ilang beses nagkaroon ng moment ang New Zealand para ilayo ang score, pero balik ng balik ang Gilas, yan ang klase ng team na mahirap patayin. Kapag ang kalaban mo hindi sumusuko kahit nasa road game, kahit nasa hostile environment, kahit pagod na sa overtime, doon nagsisimula ang takot ng ibang teams. Kaya pagdating sa Australia, hindi pwedeng tingnan ng Boomers ang Gilas bilang ordinaryong kalaban. Yes, Australia ang powerhouse. Yes, unbeaten sila sa Group A. Yes, may depth, athleticism, shooting at international experience sila. Pero ngayon, may tape na sila na kailangang pag-aralan. Gilas pushed New Zealand to the absolute limit. At ito ang warning sa Australia, kung papasok sila sa laro na iniisip nilang madali lang ang Pilipinas, delikado yon. Dahil ang Gilas ngayon, kahit talo, may momentum sa confidence, may proof sila na kaya nilang makipagbakbakan sa elite teams ng Asia-Oceania. Ang kailangan na lang ay finishing, free throws, late game execution at mas malinis na decision-making sa dulo. Sa standings, importante pa rin ang bawat panalo dahil carried over ang first round record sa second round, kaya hindi pwedeng sabihin na moral victory lang ito. May bigat ang talo, pero may bigat din ang mensahe.
Gilas is still chasing ground, pero habang papasok ang next phase, malinaw na hindi na sila madaling tapakan. Kaya ang headline ngayon, Australia ang paborito, pero Gilas ang may bagong respeto. At pagkatapos ng double overtime war sa New Zealand, ang buong Asia may dahilan para mag-ingat. Dito pumapasok ang mas malalim na usapan. Bakit naging warning sa Australia ang double overtime game ng Gilas kontra New Zealand? Well, simple lang, ang Australia, sanay silang tinitingnan ang ibang Asian teams bilang stepping stone sa FIBA Asia level. Sila ang gold standard, malalaki ang players, discipline ang system, mabilis ang ball movement at halos bawat position may international level size. Kapag kalaban mo ang Boomers, hindi sapat ang puso lang. Kailangan may execution, may spacing, may rebounding at may composure. At doon interesting ang ipinakita ng Gilas. Hindi man nila nakuha ang panalo kontra New Zealand, pinakita nila na may components sila para lumaban sa mas malalaking teams. May size sa frontline, may physicality sa wings, may guards na kayang lumikha, may shooters na kayang magpabago ng momentum, at may young players na hindi nanginginig kahit na sa overtime na. Ang pinaka-importante, hindi mukhang takot ang Gilas. Dati, kapag dikit ang laban sa road game, kadalasan doon nawawala ang execution, nagmamadali ang tira, lumiliit ang court, bumibigat ang bola. Pero kontra New Zealand, ilang beses nang pwedeng bumigay ang Pilipinas, ilang beses nang pwedeng sabihin na tapos na, pero lumaban pa rin, humabol pa rin, sumagot pa rin. Si Juan, malaking statement ang ginawa. Sa ganitong klaseng stage, hindi sapat na maganda ka lang sa local league o sa regular games. Si KQ naman, patuloy na nagiging centerpiece ng future. Hindi siya ordinaryong forward, kaya niyang magbasa ng depensa, tumira sa labas, o matake sa loob at gumawa ng desisyon. Si Dwight, kahit hindi palaging headline, mahalaga rin ang role, siya ang stabilizer, at ang susi kontra Australia ay tatlo. Una, transition defense. Hindi pwedeng bigyan ng madaling puntos ang Boomers. Kapag Australia nakatakbo, doon lumalaki ang lamang. Kailangan controlled ang tempo at hindi basta-basta mag-turnover. Ikalawa, defensive rebounding. Kung isang possession lang ang Australia, may laban ng Gilas. Pero kung bibigyan sila ng second chance, mahirap yon. Dito papasok ang trabaho ni na H. Edu, Junmar Fajardo, Mike Phillips, Kyle Tamayo at iba pang bigs. Ikatlo, late game execution. Ang New Zealand game, ang perfect lesson. Sa dulo, hindi na talent lang ang usapan, decision making na, shot selection na, free throws na, communication na. Kung gusto ng Gilas, na gawing totoong threat ang sarili nila sa second round, kailangan nilang gawing mas malinis ang huling 5 minuto. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.